May mga pagkakataon ba na kahit alam nyong kikita kayo, ayaw nyong gawin yung client kasi nga nahihiya kayo? Ayoko talagang gawin to si ma'am. Pero guys, tingnan nyo, umulit pa siya. At ngayon nga ay nagpa-highlights and color naman siya. Ito nga pala yung before na buhok ni ma'am. So kung makikita nyo siya, hindi pantay-pantay yung color kasi nga nagda-dark siya. Advice ko lang, kung magpapa-highlights kayo or magpapalight kayo ng color, wag na po kayong magda-dark or super dark kasi mahirap talaga siyang pantay. Bukod nga doon, super hirap niyang tablan. Lalo na nga kapag kulay lang ang inilagay. So anyways, proceed na tayo dito kay client. So ito yung first time na pumunta ako sa kanila at makapitan ko yung buhok niya. Dahil nga dating may-ari si ma'am ng salon, meron pa siyang mga gamot dito. Tapos pinalagay niya lang sa akin yung pang-Brazilian at pang-color. Hindi po ako madalas tumatanggap ng labor. Like yung sa inyo yung gamot tapos sa akin yung gawa. Isa sa mga dahilan kaya ayoko din nagle-labor kasi nga bukod na sa inyo yung gamot, syempre yung ibang client hinihingi nila yung mas mababang presyo. At bukod nga po doon is masiyang po ko sa mga gamot na gamit ko. Pero kung sensitive yung mga buhok nyo, may sarili kayong pangkulay, may sarili kayong treatment dahil mga organic, okay lang naman po. As long as magkasundo tayo sa presyo is gagawin ko kayo. So, sasabihin ko sa inyo, totoo to. Meron kasi mga client na kapag sa kanila yung gamot, gusto nila mas mababa pa sa kalahati yung babayaran. Alam nyo ba, sa totoo lang, hindi naman talaga yung gamot yung binayaran nyo. Ang binabayaran nyo dito sa mga nag-home service, sa mga hairstylist is yung quality ng gawa. Bukod nga doon, yung skills nila. Syempre guys, hindi naman madali mag-reband or mag-plancha or mag-blower. Bukod nga doon, nasa inyo ang oras naming lahat. So, hindi na kami tatanggap ng iba pa. Natuwa talaga ako dito sa client ko kasi naiintindihan niya yun dahil dati nga may salon siya. And alam nyo, super accommodating ni ma'am, super bait. Talagang hindi ako nailang na gawin siya kasi nung una nag-aalangan talaga ako kasi feeling ko suplada siya. And alam nyo ba, paborito ko tong binigay niya sa akin, tortilla. Lagi ko tong ino-order sa kanila. Pero dahil hindi naman niya ako kakilala, hindi niya rin alam na ako yung umu-order kasi nagpapalabit lang ako sa kapitbahay ko na nagtatrabaho sa kanila. Yes, meron silang ino-offer na mga ganitong salad, yung mga pagkain na masasarap, mga healthy food. So, message nyo na lang sila guys. Ayan, dyan is homemade healthy bites. Nga to sa paborito ko at palagi kong ino-order sa kanila. Ang sarap guys. Tapos siksik na siksik pa yung mga laman niya. Tapos tignan nyo naman yung sauce niya. Sobrang creamy talaga. Bagay na bagay nga ta sa mga nagda-diet. So, ano pa inaantay nyo? Message na kayo sa kanila. Anyways, back to client na tayo. Tapos guys, after few months, naisip ni ma'am na after niya magpa-color Brazilian na ipa-highlights na lang tong buhok niya. Tapos after ko siya lagyan ng mga gamot, ito naman yung anak niya is nagpa-color tapos nagpa-treatment na din. Bali, ito na yung buhok ni ma'am after namin mag-highlights and color. So hindi ko na siya treatment kasi kaka-treatment niya lang last month. Kapag ganitong may highlights kayo, mas better na mag-purple shampoo kayo kasi yun guys, walang sulfate yun na nakaka-yellowish ng color ng hair. Kapag palagi kayo naka-purple shampoo tas ganito yung color nyo, nako guys, ang ganda nun, magiging ash to. Hindi lang sana nagda-dark si ma'am, mas maganda pa kalalabasan nitong highlights. Pero syempre, ito lang talaga yung nakayanan natin. Of course, yung buhok ni ma'am, yun lang talaga yung nakayanan ng kulay. So hanggang dito na lang. Have a happy life and spread love. Bye!